Balak mo bang kumuha ng Teen ID ngayong 2024 pero hindi mo alam ang requirements at kung paano ito i-process? Yan ang ating bibigyang kasagutan sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs, saan ka mang dako sa mundo, welcome dito sa aking YouTube channel. And kung bago ka pa lang dito at nais mo mga informative content na andito sa aking channel, ay maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button pagkatapos mo panood ang video na to, and maaari kang maging miyembro dito sa aking channel sa pamamagitan po ng pag-click ng join button na nasa baba para po sa mga gustong kumuha ng kanilang tax identification ID or Teen ID mga ka-vlogs. Ngayong 2024 ay ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Pero bago po ang lahat, no, sa mga nagtatanong sa ibang mga IDs na gustong i-apply, kagaya po ng Postal ID and SSS UMID, hanggang ngayon po ay suspendido pa po ang pagkuha ng Postal ID and SSS UMID. So, yun po yung problema ngayon. Yung ating mga primary IDs ay nakasuspended mga ka-vlogs. Isang taon na po. So, ngayon, dito muna tayo sa secondary ID. Do ang Teen ID mga ka-vlogs is secondary ID. Pero, marami naman pong mga transaksyon natin na kailangan din ng Teen ID. And some of sa mga transaksyon natin ay tinatanggap po, accepted po si Teen ID. So, unang-una po, bago tayo makakuha ng Teen ID, ay kailangan po muna nating magkaroon ng Teen number. So, sa mga walang Teen number, hindi po talaga tayo pwedeng kumuha ng Teen ID mga ka-vlog. So, first step talaga yan, kumuha kayo ng inyong Teen number sa pinakamalapit na RDO o yung Revenue District Office niyo mga ka-vlogs. Under yan kay BIR pa rin po. So, kung meron na tayong Teen number, ayan, pwede na tayong kumuha ng Teen ID. So, ang gagawin nyo lang po, pupunta po tayo sa pinakamalapit na RDO or Revenue District Office ni BIR na andyan po sa inyong lugar at humingi po kayo ng 1904 na form. So, yung 1904 na BIR form mga ka-vlogs, yan yung fill outan ninyo once tayo ay kukuha ng Teen ID. Anyway, ang BIR 1904 na form ay hindi po yan siya binebenta, walang bayad. So, that is not for sale. Libre lamang po yan na makuha nyo, no, sa BIR mga ka-vlogs. So, pwede din naman po tayong mag-download ng 1904 na form, no, gamit po ang inyong cellphone. I-download nyo lamang po. Punta lamang po kayo sa website ni BIR mga ka-vlogs. Pero para hindi na kayo gagastos ng pag-print, ayan, doon na lang po kayo kumuha kay BIR and fill outan nyo ang mga necessary informations na andoon mga ka-vlogs, no? Kabilang na po yung buong pangalan nyo, yung birthday, yung address nyo, ano po yung status nyo, no? And employed po ba tayo or self-employed? Well, anyway, pwede naman po lahat makakuha. It's either employed or walang trabaho or first time job seeker mga ka-vlogs. So, pwede pa rin po kukuha kahit walang trabaho, no? For legal purpose yung pagkuha naman po ng Teen ID. Lalong-lalo pa ngayon na talagang suspendido po ang Postal ID and yung ating SSS UMID application. And sa mga nag-asawa na mga kababaihan, no, magdala po kayo ng inyong PSA marriage certificate kung applicable lang naman po. And dalhin nyo na lang din po yung inyong PSA birth certificate if applicable na lang naman po, no. So, yun po yung mga requirements. Actually, dalawa lang naman, no. Kailangan natin ng one valid ID, no. Sa mga walang valid ID, pwede naman po ang police clearance, barangay ID, no, NBI clearance, no. So, sa mga walang valid ID lang talaga. So, in just two requirements, one valid ID and yung ating 1904 na form na BIR form mga ka-vlogs.
Yun lang po yung kailangan nyo sa pagkuha ng TIN ID ay yung 2024. So it's more fun nga po dito sa Pilipinas dahil kukuha tayo ng TIN ID para magkaroon ng ID. Pero sad to say na kailangan pa rin natin mag-present ng valid ID. So yun po yung ano dito, no? Yun po yung nakakatawa nga po dito sa pagkuha ng TIN ID ay hahanapan naman tayo ng valid ID. Well, wala tayong magawa dahil required naman po yan, no, sa pagkuha nga po ng TIN ID. So, kung kukuha kayo within the day, lalo pa kung umaga kayo pupunta sa inyong RDO, BIR RDO, ayan, makukuha nyo po agad ang inyong TIN ID within the day, mga ka-vlogs. Depende po sa haba ng pila or depende po sa rami ng tao na kinater ni BIR during the day of your application. Sa mga nagtatanong kung meron po bang bayad ang pagkuha ng TIN ID, yes, meron pong bayad, mga ka-vlogs, sa halagang 100 pesos. So 100 pesos lamang po, and babayaran nyo po yan sa pinakamalapit na land bank na malapit po sa RDO nyo. So doon nyo po yan babayaran. Sa ngayon ay tumatanggap naman po si BIR ng over-the-counter na pagbayad po, no, para hindi na kayo pupunta kay land bank, mga ka-vlog. So 100 pesos lamang po ang pagkuha ng TIN ID para magkaroon tayo ng valid ID at magamit natin sa ating mga legal purpose transactions. And beware lamang po tayo sa mga TIN ID offered by online, no, dahil tanging ang RDO, BIR RDO lamang po ang mag-i-issue ng TIN ID, mga ka-vlogs. Para maiwasan po natin ang peke, no, fake TIN ID, siguraduhin na sa BIR lamang makipag-transact at mag-apply. Sana'y naging gabay ang video na to at kahit papaano ay nabigyan kayo ng kaliwanagan. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa akin channel, ay maaari niyong i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag niyong kaligtaan na i-turn on ang notification bell, ilagay sa all, para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. And maaari mo ding i-like ang video na to. Kung meron ka pang mga katanungan, ay maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. And you can follow me sa aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ito si Daniel Timpawa na nagsasabing kung tunay kang kaibigan, please, pautang naman dyan. Bye-bye!